Hi, magandang gabi po sa inyo mga kababayan kong taga-lungsod ng Maynila. At sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan. Ito po ang inyong lingkod at sana po ay nasa kani-kaniya na kayong mga bahay ngayong mga oras na ito. At ito naman ay aming update sa inyo sa mga naganap at nagaganap at magaganap sa lungsod ng Maynila, patungkol na rin sa kinakaharap nating krisis sa syudad, sa bansa at sa mundo, itong COVID-19 virus. Mga kababayan, kung hindi po kalabisan sa inyo, please share this broadcast and stay with us so that you will be properly informed, no? And guided on the issuances or policies and yung ating mga maliliit na kaparaanan upang maibsan yung hirap na dinaranas na ating mga kababayan sa kanilang bahay, bawat pamilya at individual dito sa lungsod ng Maynila. Mga kababayan, nais ko pong simulan na ibalita sa inyo na ngayong araw na ito ay meron po tayong panibagong confirmed cases of COVID-19 virus infection sa ating mga taga-lungsod ng Maynila. 34 po ang confirmed today sa lungsod. At 49 naman ang bagong suspected PUI sa atin dito sa lungsod. Kaya po, umabot na po sa 492 ang may COVID virus sa atin. At umabot naman sa 655 ang atin namang PUI sa lungsod. At patuloy na sila po ay tinetest through swabbing. No? Ito po ang gold standard ngayon sa mundo, na pinatutupad naman ng Department of Health. No? At kabilang dyan ay 4 naman po ang gumaling sa ating lungsod. Kaya ang total na recovered ay 62. Nasa inyong mga screen ang mga lugar na inyong kinabibilangan ang mayroong presensya ng COVID-19 virus carrier. No? At I hope you will be properly guided and please take care and please take extra care. Umiwas tayo, tayo'y magkaroon ng kusang disiplina at nang sa ganun hindi tayo mapahamak at hindi natin mapahamak ang ating mga mahal sa buhay, lalo na sa loob ng bahay. Ang ating paglabas-labas ng wala namang importanteng gagawin ay tumataas ang posibilidad na tayo'y mahawa sa COVID-19. At pag tayo'y nahawa, kayo rin ang hahawa sa inyong mga mahal sa buhay o pamilya. At nakapagdagdag po tayo ng isang pasyente, no, sa NAS, sa Ninoy Aquino Stadium, kung saan meron pong mobile COVID Center 19 na pinagawa po ang ating Pangulo. At ang total number of patients there are 26, mga kababayan. Sumunod naman, regarding sa pensyon, yung kahapon ay yung mga hindi nag-claim na barangay ay nakapag-claim na rin po sila today. Out of 12 yesterday na hindi nag-claim, ngayon po 10 po ang nag-claim. Ang barangay 20, 578 senior citizen, barangay 157, 72 senior citizen, barangay 385, 100 senior citizen, barangay 387, 130 senior citizen, barangay 430, 33 senior citizen, barangay 653, 2 senior citizen, barangay 678, 23 senior citizen, barangay 720, 21 senior citizen,
Barangay 732, 124 senior citizen. Barangay 735, 134 senior citizen. Total of 1,217 senior citizen ang mabibigyan ng 1,500 today. Dagdag doon sa 64,000, humigit kumulang 65,000 na senior citizen sa buong Maynila kahapon ay nabigyan ng 1,500 pesos. Ito po ay kumakaharap sa 3 buwan na pensyon na binibigay ng inyong lungsod ng Maynila o pamahalang lungsod ng Maynila. So January, February at March. So ang total po na marireceive at na-receive, marami po akong nakikita na mga senior citizen natin na natutuwa at nagagalak. Kapag masaya po kayo, masaya na rin po ako mga lolo't lola ko. So, tuloy-tuloy po yun. So, that's about 1.8,225,500 mga kababayan. Sumunod at ngayon po ay halos 91 ang ating na-swab. No? At ang total po, ang swab po ay ito po yung testing na ginagawa. Katulad na nabanggit ko, ito po ang ginagamit nating swabbing ay yung kung ano ang ginagawa ng Department of Health. No? So, ang total po na naswab na natin ay 2,155. Yan po. At mga kababayan, particular naman sa food box na dinideliver pa rin natin hanggang ngayon. Today, nakapag-deliver po tayo ng 9,610 food boxes. No? At yan po ay sa 16 na barangay sa Sampaloc at 2 na lamang po ang natitirang barangay sa Sampaloc ang hindi nabibigyan at bukas matatapos po yan. Hopefully may dumating ulit na supplies at dadalhin po namin yan sa barangay ninyo. Bilang paghahanda sa ginawa nating executive order kanina kung saan sa Huwebes, Biyernes at Sabado ay tayo po ay nakatotal o hard lockdown, no, sa Sampaloc. At nagpapasalamat po ako kay Brigadier General Alex Luna, Commander ng Joint Task Force NCR, sa suporta niya at kanyang mga sundalo sa ating hard lockdown. Ganon din kay Lieutenant General Guillermo Eliazar sa mga words of encouragement na siya po ang Deputy General for Operation ng PNP. Ganon din po, natanggap na rin po ng ating Regional Director ng DILG na si Director Maria Lourdes Agustin, ang Executive Order number 21 natin, sa tungkol sa ating hard lockdown sa buong Sampaloc, mga kababayan. So, yung pong mga 3 barangay na lamang na hindi pa kumukuha ng pensyon ng kanilang senior citizen, kung maaari po ay kunin nyo na agad dahil ito'y benepisyo ng inyong mga kabarangay. At mga kababayan, muli maraming nagsoli pa na ilang barangay, about 25 barangay ang nagsoli pa ng kakap, yung sobra po sa kakap. Maraming salamat po sa inyong katapatan. Amounting to 831,000 pesos na sumobra pa doon sa binigay natin noong nakarang linggo na 1,000 pesos per family. Ito po isang pamamaraan ng inyong lungsod na kung saan ay kahit pa paano maibsan namin, no, ang inyong dirararas na kahirapan ngayong mga panahon na ito. Muli ay tuloy-tuloy pa rin ang ating kadiwa na umiikot at kahit pa paano po ay inilalapit natin ang ibang mga pangunahing bili sa komunidad. At para na sa garon, mabawasan din at madiklag natin ang pagdami ng tao sa mga palengke. Tuloy-tuloy po natin gagawin yan. Ang partner natin yan ay mga private sectors at saka yung ating mga bahagi ng pamahalaan, Department of Agriculture. At patuloy pa rin ang sa maliit nating kaparaanan, yung mga hanapin ng mga estudyante na
na stranded sa Manila sa kanilang dormitoryo na alam ko rin kahit pa paano siguro yung iba sa kanila nakaluluwag pero sa hirap ngayon no, na sila ay makabili, makahanap ng mga pangangailangan nila ay kahit man lang sa ganitong paraan ay paramdam natin sa mga magulang nila sa iba't ibang parte ng Pilipinas na ang anak nilang naipit sa lungsod ng Maynila ay pinangangalagaan ng pamahalaang lungsod ng Maynila. At ito naman pong mga paleros natin ay nagbigay din po tayo ng konting assistance itong mga DPS, Task Force at paleros. No? Kasi po talagang sila po araw-araw nagbubuhat ng food box, bigas at nagdi-deliver ng iba't ibang bagay o iba't ibang ayuda ng pamahalang lungsod sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyo. At nais kong pasalamatan no, si Senator Amy Marcos. Siya po ay nagpadala ng 2,000 pieces surgical mask, 100 pieces PPE o hazmat, 2 cartons of ethyl alcohol, 400 sachet instant arroz caldo for Ospital ng Maynila and Ospital ng Tondo. Maraming salamat, Senator Amy Marcos. Maraming salamat din kay Senator Pia Cayetano. Siya po ay nagbigay ng 100 kilos na potatoes, 150 kilos cabbage, 400 kilos carrots, 200 kilos na sayote. Yan po ay ipamimigay din natin sa ating mga iluluto natin yan at ipamimigay din sa ating mga street dwellers, sa ating mga homeless na kinalap ng inyong pamahalaang lungsod at sila ay inilagay sa Delpan Sports Complex at San Andres Complex. Kasi po, nakakaawa naman. Siyempre, una, ma-expose sila sa virus. Pangalawa, kahit pa paano naman, hindi naman natin ginagamit ngayon ng mga sports complex, kahit man lamang pansamantala, maiayos natin ang kalalagayan nila sa ganitong panahon upang maparamdam sa kanila na sila ay bahagi din ng ating lipunan. So maraming salamat Senator Pia Cayetano and Senator Amy Marcos. Ngayon mga kababayan, maraming salamat din kay Annelyn Net Iloreta Carion, Owner of Sirbet, Freight and Brokerage para sa 200 sacks of 25 kilos of rice. At maraming salamat Philippine Foremost Milling Corporation, 801 loaf breads, prutas, 100 bottles fresh buko juice, H&E Manufacturing Corporation and Multimix International Manufacturing Corporation, Mary Nang and Family, 1,000 packs of 5 kilos rice, 5,000 pieces alcohol, 150 gallons alcohol, 2 container dishwashing liquid, 2 containers disinfectant, 2 containers liquid detergent. Maraming salamat Alaska Milk Corporation, 500 cases of milk ang binigay nila. Philippine Baking Society, 4,000 pieces raisin buns. Zeta Pi Sigma Fraternity and Zeta Sigma Sorority, care of Jojo Manyosa, si Jojo Manyosa. Nagpadala sila ng 150 pieces face shield and 3 boxes surgical gloves. Thank you very much, Jojo Manyosa. Regional Trial Court ng Manila, thank you very much. 21 boxes of sardines. Paulo and Paula Duro, 3 boxes of cheese rolls. Engineer Rudit Elena Hoson of Manila, Department of Engineering, 200 pieces face shields, 200 pieces face mask. BRHL Trading, Engineer Leiva, 200 pieces face shield. Dr. Bobits Nayan, Ideal Optical, 100 pieces goggles. Justice John Lopez, thank you Justice, 2,000 pieces reusable face mask. Irene Isip and Friends, through Councilor Jong Isip, 2 boxes and 3 pieces of PPEs. Elizabeth Ang, 20 boxes of sardines, 200 sacks of rice. Thank you very much. Staff of Al Nayahan Royal Family,
Palace, Abu Dhabi through Alma Chongson, 30,000 pesos. JP Rizal Elementary School Faculty Club, thank you Maria Apolie sa R. Halili, 18,000 pesos. Francis Chua, thank you very much, 300,000 pesos. Yan po ang mga tumulong sa ating mga private individual, private corporation, at ilang bahagi ng pamahalaan sa hudikatura, sa RTC, NTC, o sa CA, sa mga senador. Maraming salamat sa inyo. Ngayon mga kababayan, katulad ng nasabi ko sa inyo noong isang gabi, tinapos po muna namin yung ating mga senior citizen, no? At patuloy natin tatapusin yan sapagkat yan naman po naipaliwanag na natin na maayos sa inyong mga barangay official. At kung sakali na kukulangin pa yung mga listang ibinigay ng Office of the Senior Citizens Affairs, ay binigyan namin ng mga forms ang inyong mga barangay o bakanting papel kung saan ilalagay nila ang mga pangalan ng ating mga senior citizen sa lungsod ng Maynila na hindi pa nagkamit ng tulong ng inyong pamahalang lungsod doon sa ating pangarap noong araw pa na mabigyan ng pensyon ng syudad ng Maynila ang ating mga senior citizen. At dahil dyan, kasama din sa batas na yan yung ating mga PWDs at solo parents. No? Pero ngayong gabi, nais kong ipaalam sa inyo, mga kababayan, nung matapos na natin senior citizen, natapos na rin po kanina ang pagsusorting ng mga PWDs na nakaregister sa ating social welfare sa city government. Tonight, kami po ay nakapagtala or nakuha na namin ang data galing sa social welfare. Ang total po ng PWDs ay 4,681 PWDs sa lungsod ng Manila. Ayon po sa batas na ipinapasa natin sa ating administrasyon, ang bawat PWDs ay tatanggap din ng 500 pesos buwan-buwan coming from the city government. At katulad din ng tinamasa ng mga senior citizen, no, sila po ay bibigyan din ng 500 every month. At ibibigay na rin po natin ang 500 every month ng simula Enero, Pebrero at Marso. So, tatanggap po kayo ng 1,500 pesos, amounting to 7,021,500. Ayan po. Tanong, Mayor, kailan po namin yan makukuha? Okay. Bukas ng umaga, ito pong mga listahan ng PWD sa kani-kanilang barangay na naitala sa city government, ibig sabihin yung mga nagpalista nung araw sa city government at humingi ng card ng PWDs, no? Ay i-deliver po yan sa kani-kanilang barangay officials. Ibibigay po namin yung listahan ng mga pangalan na nakarehistro sa city government, sa bawat barangay chairman at treasurer ninyo sa inyong barangay, at kayo naman ay dadalhan sa inyong mga bahay. Okay? Iwanin ko po, no? Dadalhin po ng city government sa kani-kaniyang barangay, i-receive ng barangay official, at dadalhin agad sa inyong mga kani-kaniyang bahay. So, natapos na natin yung PWDs. Ang isusunod naman nating ginagawa at niririkisa ay yung patungkol naman sa mga solo parents. Basta po umasa kayo kahit gabi, madaling araw, kahit anong oras. Hindi po kami titigil hanggat kaya ng aming katawan na maibsan ng pamahalang lungsod ang inyong kinakaharap na hirap sa mga araw na ito at araw na nagdaan at darating pa.
Yan po ay patungkol sa PWDs. Ngayon, isa rin sa programa ng siyudad ng pamahalaan sa ating administrasyon din po ay kung maalala ninyo, ako'y nagpagawa din ng batas kila Vice Mayor Hani Lacuna at Majority Floor Leader Joel Chua na kung saan magbigay ng konting ayuda buwan-buwan sa ating mga mag-aaral ng Pamantasang Lungsod ng Maynila at Universidad de Manila at Grade 12. Ngayon mga kababayan, natanggap na po namin galing sa pamunuan ng Pamantasang Lungsod ng Maynila kay President Leyco at 10 ng kanyang mga opisyales sa Pamantasang Lungsod ng Maynila ang listahan ng mga estudyante ng Pamantasang Lungsod ng Maynila. Yun namang sa UDM ay amin pa pong nililinis at inaayos yung itong mga listahan ng estudyante ng UDM at grade 12, no? Sa UDM at iba pa pang eskwelahan sa ating lungsod. No? Kaya ngayon po, ang aking pong i-announce ay patungkol pa lamang sa Pamantasang Lungsod ng Maynila. Katulad ng nakompromiso ko rin sa inyo na noong nakaraang linggo na sabi ko ay pati ang mga estudyante ay ibibigay na rin natin yung mga allowance ng estudyante. Ayon sa batas na naipasa dito sa lungsod ng Maynila, ang mga nag-aaral sa kolehiyo ng PLM at UDM ay tatanggap ng 1,000 pesos a month bilang allowance ng mga mahihirap natin scholar ng bayan. At isinama na rin natin yung ating mga K-12 na grade 12 students. Ang grade 12 students naman ay tatanggap ng 500 pesos a month. Ang batas na ipinapasa natin noong nakaraang taon ay naging epektibo noong Enero. At marami rin sa kanila ay nakatanggap na ng mga allowance noong mga unang buwan ng taong ito. Kaya po, bukas, ito po kung ano po ang gagawin natin sa PWD, ay ganun din po ang gagawin natin sa mga PLM students. Yung pera, yung listahan, ay dadalhin sa kani-kaniyang mga barangay officials sa lungsod ng Maynila. At kakailanganin natin ng tulong ng mga barangay official na sila naman ang mamamahagi ng allowance ng estudyante na kanilang sinasakop na nag-aaral sa Pamantasang Lungsod ng Maynila. Mayor, kailan po? Bukas. Mayor, magkano po ang matatanggap ng aming mga anak? O Mayor, bilang estudyante ng PLM, magkano po matatanggap ng isang PLM students? Kung kayo ay hindi pa nabigyan at napabilang noong Enero, kayo po ay tatanggap ng 4,000 pesos bawat estudyante ng PLM. Yan po ay January, February, March at April. Kung kayo naman ay napapabilang na nabigyan na noong January, ang tatanggapin nyo naman ay 3,000 pesos. February, March, at April. Okay? I hope maliwanag na maliwanag po iyon. Sapagkat kung ang binibigay ng pamahalang lungsod na financial assistance sa ating mga estudyante ng PLM, sa bisa ng isang ordinansang ating pangarap noong tayo po ay maupo bilang alkalde noong nakaraang taon, ay 1,000 pesos a month. So, ulitin ko PLM, UDM, 1,000. Grade 12, 500. Pero, makikita ninyo sa listahan,
Mayor, paano namin malalaman kung ako ang barangay official kung 3,000 ang ibibigay ko kay Petra at 4,000 naman ang ibibigay ko kay Pedro? Nakatala din sa listahang aming binigay at ibibigay sa ating mga barangay official ang pangalan, address, at kung magkano ang kanyang matatanggap na kanya namang pipirmahan ng recipient o nung estudyante. Nakasaad na po doon, kaya hindi na po kayo magkakaroon ng kalituhan. So sa mga tagapamantasang lungsod ng Maynila, ito man lamang, alam ko po na marami sa mga nag-aaral sa pamantasang lungsod ng Maynila ay mga mahihirap din. At bilang tugon naman sa inyo, kahit papaano may maitulong kayo sa inyong mga pamilya, ito naman ay kaloob sa inyo bilang isang estudyante para magamit nyo sa pag-aaral, pero wala namang pumpasok. Kaya magagamit ninyo ang mga salaping ito upang maipantulong ninyo sa inyong mga magulang na maibili ng mga pangunahing pangangailangan ninyo sa inyong kani-kaniyang pamilya at bahay. So, ang total po ng estudyante na bibigyan ay 2,680 students, no? Amounting to 9,649,000. Mayor, kailan po ulit? Bukas din po. Kasabay ng PWDs. Sana po maliwanag sa ating lahat. Ngayon, Mayor, paano naman kami mga taga-UDM? Mayor, paano naman kami mga taga-solo parents? Huwag ko kayo mag-alala, no? At di naman kaila sa inyo, na lagi ko sinasabi, nililinis namin ng data nung tayo ay naupo bilang alkalde sapagkat maraming dumodoble-doble at yung particular na yung mga ibang mga PWDs at solo parent na kumukuha ng ID sa hindi opisyal na opisina ng pamahalaang lungsod para hindi masayang ang pera ng taong bayan at maging masinop ang inyong pamahalaan. Ito'y masusi na iniingatan ng inyong lingkod at ng inyong pamahalaang lungsod para sa kapakinabangan ng tunay na benepisyaryo ng mga ayuda ng gobyerno, may krisis man o wala. So, hopefully, ay paliwanag namin sa inyo na mabuti at again, umasa kayo ay talagang pagpupuyatan namin ito nang maipaabot namin sa lalong madaling panahon, lalo na ngayon sa oras ng pangangailangan ng ating mga kababayan. So, yan lang po mga kababayan. At bukas, abangan nyo na naman ang update ng ating pamahalaang lungsod sa kung ano pa ang mga naganap, magaganap, at nagaganap sa ating pamayanan. Ngayon, bilang panghuli mga kababayan, ako po ay nananawagan sa inyo ng patuloy na pakikiisa na sundin ang ECQ. Huwag na tayong lumabas kung hindi rin lang naman kailangan. At kung sakasakali, please, stay home, stay healthy, stay safe. Protect yourself. Proteksyonan ninyo ang inyong sarili. Kapag yun ay ginawa ninyo, para nyo na rin pinagmalasakitan at proteksyonan ang inyong mga mahal sa buhay. At kung sa tingin nyo naging mabisa ang impormasyong ipinagkaloob namin sa inyo ngayong gabi, at sa tingin ninyong kailangan itong marinig ng inyong mga mahal sa buhay, ng inyong mga kaibigan at kakilala, please share this broadcast to them so that they're going to be properly informed officially of our actions and plans regarding us fighting COVID-19 virus. Hanggang dito na lamang po muli at kung hindi kalabisan, bago kayo matulog, akin pong hinihingi na ipanalangin natin na may mga sakit ay habkan nawa ng Panginoon Diyos ng kanyang kamay nang sila'y gumaling na.
Sa mga nahihirapan, ipanalangin din natin sila na sana bigyan na sila ng pagkakataon ng Panginoon Diyos na makaauna sa kahirapan kanilang o hirap ng kanilang dinaranas ngayon. Sa mga sumakabilang buhay nating mga frontliners, isama rin natin sila sa ating panalangin. Sa mga pamilya ng mga frontliners na sumakabilang buhay, mga naapektuhan, at patuloy na naglilingkod ngayon sa kasagsagan ng krisis na ating kinakarap. Panalangin din natin sila. At ipinagpapasalamat ko sa bawat isa sa inyo na mga frontliners. Uli, patuloy tayong magkaisa. Katulad ng panawagan ng Pangulo, solidarity, pagkakaisa. Yan ang susi sa tagumpay sa gyerang kinakarap natin laban sa COVID-19. Hindi lang ng ating lungsod, pati buong bansa at buong mundo ngayon. So, sa finals, tayo rin na magkikita. Kaya magandang gabi po at pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Manila, God first. Maraming salamat.